Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel nga po pala ulit. So bago po ang lahat or ang ating pagbabalita, gusto ko lamang pong batiin ang lahat. At ang channel po natin na congratulations dahil tayo po ay umabot na ng 8,300 plus subscribers. At hopefully ma-hit natin yung goal natin within this month ng hanggang 10,000 subscribers. Kaya kung bago ka lamang po dito sa ating channel, please subscribe in this video at please like nyo na po yung video na to at mag-subscribe na po kayo sa ating channel. So once again, Pilipinas News Channel po pala ito. Dito po sa Facebook page ng KO Boxing Channel. By the way, gusto ko nga po pala magpasalamat sa mga suporta po ninyo sa pag-like, pag-share at pag-subscribe po sa ating video at sa ating channel mga kababayan. So patuloy lamang po ang ating channel and hopefully in the near future ay dumami pa ang ating mga followers and subscribers sa ating mga social media accounts. So dito po kay KO Boxing Channel Facebook page, sinabi po dito, ito matindi mga tol, pag naikasa. Ayon kay Honorable Turki Al-Sheikh, mas gusto niya maganap ang bakbakang ito sa December sa Saudi Arabia kaysa Inoue versus Ahmad Aliyev. So hopefully, ito pong kay Nakatani at kay Naoya Inoue na bakbakan ay dun po sa Saudi Arabia ganapin. Dahil instead na si Ahmad Aliyev versus Naoya Inoue po, ito po ang gustong maganap ni Saudi Arabia na Honorable Turki Al-Sheikh. Siya po yung isa sa pinakamayaman na mahilig sa boxing mga kababayan, and dito po nakakontrata si Naoya Inoue, kaya panigurado, mga 80 to 90% maikakasa po ang kagustuhan ni Turki Al-Sheikh. So alam naman natin basta sinabi ni Turki Al-Sheikh or ni Al-Sheikh, talagang mangyayari. Subalit kung sakaling hindi daw nila makuha si Junto Nakatani, ay si Murdjun Ahmad Aliyev ang itatapat kay Naoya Inoue. So alin man sa dalawa mga kababayan, talagang hinihintay rin po ito ng mga boxing fans at mga boxing experts mga kababayan at ang mga mahilig manood ng boxing around the globe. So Nakatani man or si Ahmad Aliyev, parehong maganda po ang magiging bakbakan nito mga kababayan dahil lahat po sila ay undefeated. At kung maglaban-laban man po sila, ibig sabihin iisa lang po ang mananalo sa lona maliban lang kung mag-draw. At isa pa po mga kababayan sa mga magagandang balita ngayong araw dito po sa KO Boxing Channel. Congratulations Mark Magnifico Magsayo and your fellow Filipino fighters for bringing the Philippine flag to the world. Put your life at stake. So Mark Magsayo is WBC rated number 2 next to Eduardo Hernandez of Mexico as number 1 for the WBC Super Featherweight World Ratings this February 2025. So ngayon lamang pong Pebrero mga kababayan, rank 2 po ang naging ranko ni Mark Magnifico Magsayo sa boxing record mga kababayan dito po sa WBC, isang reigning body ng boxing. Sabi po dito, congratulations, 130 pounds WBC ratings of February 2025. Ang Pilipinas po or si Mark Magnifico Magsayo ang rank 2 mga kababayan. Ano pong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito mga kababayan, pagkatapos ni Nonito Donaire at ni Manny Pacquiao, meron pong mga karapat-dapat na Pilipino pa rin na dapat nating suportahan at bigyan ng honor or bigyang suporta mga kababayan sa mundo ng boxing, kagaya ni Mark Magnifico Magsayo at ng ilan pang mga lumalaban na mga boksingero natin sa buong mundo. At kagaya po yan ni na Cuadro Alas Casimero at ni Carl James Martin. So bilang panghuli po sa balita po natin ngayon oras na ito mga kababayan, sabi po sa News 5, there was nothing offered in exchange for the signatures. Idiniin ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na walang inalok na pera o ayuda sa mga kongresista kapalit ng kanilang pirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa 215 na mambabatas ang lumagda sa reklamo. Higit ito sa 103 kinakailangang boto para ma-endorso ito sa Senado. Nasa 25 karagdagang kongresista naman ang nagsumite ng verification forms para maging complainant sa reklamo.
So mga kababayan, ito po ay yung usapin ng pag-proceed or pagpapatuloy ng impeachment complaint laban dito kay VP Sara Duterte. So ito po ay pinaghihinalaan po ng ibang tao, mga kababayan o ng mambabatas na meron pong someone or power behind sa pag-proceed ng paglalagda ng pag-proceed po ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sabi po dito ni Representative Sandro Marcos, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. People were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or sinasabi nilang may AKAP or AICS na kapalit, walang ganun na binigay. Ito po ay ayon sa ating First District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. So yan po yung mainit na mga balita po ngayon mga kababayan sa boxing at sa mundo ng politika dito sa Pilipinas. So kung nagustuhan po ninyo at mahilig po kayo dito sa mga ganitong klase ng content, ay pakihit na po yung subscribe button at ang notification bell, pati ang like button dito po sa video na to para masubukan po natin na magpakita pa itong video na ito sa mga marami pang manonood. At pakisuportahan po yung ating channel na Palago mga kababayan. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.